Pero alam niyo ba, na yung wine glass na ito, pwede rin gamitin para gumawa ng music. Talaga? Paano? Paano? Parang ganito, pakinggan nyo. May mga wine glass na iba't iba ang sizes. May laman din itong colored liquids na iba-iba rin ang volume. 皆さんの前にはとってもカラフルなものが入ったワイングラスが Matapos i-rub ang daliri sa bibig ng wine glass, ay parang magic na magpo-produce ito ng sound. Iba-iba ang pitch ng sound na maririnig depende sa size at lamang liquid ng wine glass. いいが来ましたそしてそして I believe. ayos galing na Ba't ganun? Yung sa kanila, tumutunog. Yung sa amin, hindi. Ano ba yun? Peke yata yung wine glass musical experiment na ginawa nila eh. Ay, hindi peke yung experiment na ginagawa nila. May mali lang kasi kayong ginagawa sa experiment nyo eh. Ano mali? Una, hindi kristal yung wine glass ninyo. Pangalawa, kailangan nyo ibasa yung daliri ninyo kapag iniikot nyo ito sa bibig ng wine glass. Kailangan sasaw-saw yung daliri. At kailangan crystal yung wine glass. Next Oo. time ha, crystal. Ang sound na napoproduce ng wine glass kapag nirub ang daliri sa bibig nito ay dahil sa vibrations nito. Kagaya ito ng tunog na napoproduce ng bell kapag sinashake ito. Ang tawag dito ay vibration frequency in cycles per second. Bawat wine glass ay may varying vibration frequency. Depende sa size at lamang liquid nito. Kapag pinapaikot ang daliri sa bibig ng wine glass, ay magva-vibrate ito at ang liquid sa loob nito ay nagfo-form ng ripples na siyang nagbibigay ng kakaibang pitch sa sound na napoproduce. Kailangan ay basa ang daliri na gagamitin para i-rub sa bibig ng wine glass para magkaroon ng less friction at mas effective ang pag-vibrate ng wine glass. I believe. ayos galing na Susunod sa I believe.